Magandang gabi po sa ating lahat. Narito ang update kay Bagyong Aghan ngayong gabi ng Biyernes, May 24, 2024. Napanatili ng Bagyong Aghan ang kanyang lakas na 55 km per hour at pagbagsong aabot sa 70 km per hour habang kumikilos ng 30 km per hour pakanluran hilagang kanluran at kasalukuyang nasa 135 km silangan sa hilagang silangan ng Surigao del Sur o 185 km timog silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Ayon sa taya ng Pag-asa, makakaranas ng pag-ulan ang malaking bahagi ng Bicol Region ngayong gabi, kabilang ang Albay, at Sorsogon, na posibleng umabot ng 100 hanggang 200 mm na ulan. Posibleng makaranas rin ng ganitong karami ng ulan ang Eastern Visayas sa bahagi ng Samar Provinces, Leyte Provinces, at Biliran, kabilang ang Surigao del Norte at Dinagat Islands. Makakaasa na rin ng mga pag-ulan ang katimugang bahagi ng Quezon Province, Masbate, Camarines Sur, Western Visayas, Surigao del Sur at Zamboanga del Norte mula ngayon hanggang bukas. Narito naman ang buong ulat ng Pag-asa ukol sa sama ng panahon na ito. Ito po yung ating latest satellite animation. And as of 4 in the afternoon ay huling namataan itong si Bagyong Aghan, 185 kilometers east-southeast of Surigao City, Surigao del Norte. So palapit pa rin po ito dito sa may areas po ng Caraga and Eastern Samar. Taglay ang hangin na 55 kilometers per hour, malapit po dun sa kanyang sentro at may gustiness hanggang 70 kilometers per hour. At kumikilos ito pa west-northwestward pa rin po sa bilis na 30 kilometers per hour. So may kabilisan po ito. Base sa ating latest satellite animation, yung direct effect po nitong si Bagyong Aghan ay nararamdaman na dito sa may Eastern Visayas at mga kalapit na lugar dito rin sa may Caraga region and mga nearby areas such as Davao region, Northern Mindanao, Central Visayas, and even southern portion of Bicol region. Yung mga outer cloud bands, kung mapapansin din po nila, ay siyang humahagip din dito sa ilang bahagi pa ng Southern Luzon, Western Visayas, and western portions of Mindanao. Ito po ay hindi naman direct effect nitong si Bagyong Aghan, mga outer cloud bands nga, so minsan malalakas din po ang dala nitong hangin at mga pag-ulan. Ito naman po yung latest track ng Pag-asa regarding dito kay Tropical Depression Aghan. Ilang sandali na lamang ay lalakas pa ito bilang isang tropical storm. So pag nag-tropical storm, possible po ito na magkaroon ng international name. Sa susunod po yan na 12 oras or by tomorrow morning. Maaaring pagsapit po ng umaga bukas ay tumawid malapit ito sa may Dinagat Islands at saka dito sa may Eastern Samar. And then pagsapit ng umaga, babagtasin ng sentro nitong si Bagyong Aghan ang Samar Island, maring tumawid sa may Samar Province as well as Northern Samar, pagsapit po ng hapon. And then pagsapit ng gabi ay lalabas dito sa may southern portion of Bicol region bukas. Then maaaring magkaroon ng panibagong landfall sa may areas po ng Sorsogon, Albay area. At hindi rin natin inaalis yung chance na tatawirin pa itong bahagi pa ng Camarines Sur or Catanduanes. Then pagsapit po ng Sunday ng hapon hanggang gabi ay nandito na muli sa may silangan ng Quezon Province yung sentro nitong si Bagyong Aghan. At maring lumakas pa ito bilang isang severe tropical storm. And from there, simula po Sunday ng gabi, kikilos na ito or lilis na ito na direksyon papalayo ng ating bansa pahilagang silangan. Didikit pa rin, malapit dito sa may parting Cagayan Valley at Aurora, subalit bago ito lumayo ay magiging typhoon pa ito pagsapit po ng Lunes, and from Monday hanggang Tuesday ay kikilos na ito ng mas mabilis papalayo ng ating bansa hanggang sa makalabas ng Philippine Area of Responsibility. And after this movement po nitong si Bagyong Aghan, habang nandito sa may area po ng Northern Philippine Sea, maaaring nagsisimula na siyang magpaibayo ng tinatawag natin na southwest wind flow o yung hangin po galing dito sa may Timog Kanluran na isa sa 270 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. So kung mapapansin po nila compared dun sa mga previous natin na forecast tracks, unti-unting kumakaliwa yung ating yung ating sentro nitong si Bagyong Aghan. Kaya tumataas yung chance talaga na magkakaroon tayo ng landfall or pagtama sa ating mga kalupaan. At hindi rin natin inaalis yung chance na mas kumaliwa pa ito ng bahagya habang lumalapit dun sa ating kalupaan at nakikita natin yung mas malinaw po na track nitong si Bagyong Aghan. Sa ngayon po, mas maraming lugar na yung meron tropical cyclone wind signal number 1. Ito po yung magkakaranas ng malalakas na hangin at nakakaranas na sa ngayon, lalo na dito sa may parting Visayas and Mindanao. Signal number 1 na po dito sa may buong Sorsogon, buong Masbate, buong Albay, buong Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte.
Dito rin sa may southern portion of Quezon, kabilang ang mga bayan ng Calawag, Ginyo, sa maraming lugar dito sa Cebu, kabilang ng San Remigio, Tabogon, Bogo, Medellin, Daan Bantayan, at Borbon, kabilang na rin ng Batanes and Camotes Islands. Signal number 1 din po sa maraming lugar sa Bohol, kabilang ng President Garcia, Bienunido, Trinidad, Anda, Kandihay, Ubay, Mabini, Alicia, San Miguel, at Talibon. Meron din po tayong signal number 1 sa may Caraga region, kabilang ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, kabilang ng Siargao and Bukas Grande Islands. Marami po diyang mga turista sa ngayon, so mag-ingat po tayo. Surigao del Sur, Agusan del Norte, at ilang bahagi pa ng Agusan del Sur, kabilang ng Sibagat, Bayugan, Prosperidad, San Francisco, Rosario, Bunawan, at Trento. Ibig sabihin po, pag meron tayong strong winds, possible nga yung malalakas na hangin sa susunod na 24 oras, mas mararamdaman itong malakas na hangin sa mga coastal areas at yung mga matataas na lugar, yung mga upland o mga mountainous areas na exposed sa hangin. At knowing po na malapit na rin ito sa mga areas sa ilang pambahagi ng Central Visayas at ng Quezon, maaaring yung mga next bulletins po natin, magkaroon na rin tayo ng signal number 1 doon. Plus the moment na mayroon tayong pag-upgrade into a tropical storm. Kapag malapit na siya sa may Eastern Samar at Dinagat at naging tropical storm, immediately po magtataas agad tayo ng signal number 2 dun sa mga areas na yon malapit sa sentro nitong bagyong tropical depression Aghon. Now for the rainfall, inaaksahan natin na maraming lugar pa nga dito sa may Southern Luzon, Visayas and Mindanao magkakaroon ng 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan hanggang bukas ng hapon. Kabilang na dyan ng Albay, Sorsogon, Eastern Visayas, Surigao del Norte, and Dinagat Islands. Ito po ay mga moderate to heavy rains, kaya mag-ingat po sila. Meron naman tayong 50 to 100 millimeters na ulan hanggang bukas ng hapon dito po sa may Southern Quezon, Masbate, Catanduanes, Eastern portion of Camarines Sur, Western Visayas, Surigao del Sur, at even Zamboanga del Norte, kahit malayo pa dun sa sentro mismo nitong si Bagyong Aghon, yung outer cloud bands niya ay nagdadala po ng malakas na ulan sa Western Visayas and Zamboanga. Bukas naman po ng hapon hanggang sa linggo ng hapon, may mga pag-ulan pa rin in almost the entire Bicol region and Northern Samar. Pinakamalalakas ang ulan doon, kaya mag-ingat po sila sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang 50 to 100 millimeters naman simula bukas ng hapon hanggang Sunday ng hapon dito po sa rest of Eastern Visayas, Southern Quezon, and Polillo Islands. Then pagsapit ng Sunday ng hapon hanggang Monday ng hapon, may mga inuulan pa rin na lugar, knowing na nasa may eastern side ng Luzon itong si